ka raw mahirap kung afford mo ang 21 pesos pataas sa bawat agahan, tanghalian at hapunan. Ayon yan sa NEDA, agad namang pinalagan ng mga senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Hanggang saan aabot ang 20 pesos mo? Magkakasya ba yan para sa isang dissenting meal? Base sa datos ng National Economic and Development Authority o NEDA noong 2023, mahirap ka kung 20 pesos lang ang afford mo sa kada agahan, tanghalian at hapunan. Pero kung may 64 pesos ka pambuong araw o 21 pesos kada meal o higit pa, hindi ka na raw mahirap. Kinwestiyon yan kanina sa pagdinig ng Senado. 3 meals ho yun, di ba? Tama. So parang lumalabas siya 20 pesos per person per day. Per meal. Per meal. Per meal. 20 pesos. Sa tingin niyo ba that number is sufficient, yung 20 pesos? The amount in terms of peso has been adjusted for inflation. Meaning kung if the basket is rice plus some viand, the value of that in say in 2010 or 2010 kasi may inflation na after so many years, that is accounted for. Paliwanag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, hindi nila binabago ang threshold o batayan ng pagiging mahirap nang sa gayon ay matrack kung may epekto ba ang programa ng gobyerno sa kahirapan. Pero aminado si Balisacan na kailangan na nga itong i-review lalo't pataas ang inflation rate. Relative prices have changed kasi nga nakita natin yung price of rice has been, inflation there has been over 20% for the last couple of months. No? So obviously, doon lang talagang ubos na yung 20 pesos per ano. Kinuwenta naman ni Senator Joel Villanueva ang poverty threshold o yung panukat para masabing mahirap ang isang tao. Itinuturing na mahirap kung ang budget mo kada buwan ay nasa 2,775 pesos. Katumbas yan ng 92 pesos and 50 centavos na arawang budget. Ang halaga raw na yan ay maaring makatugon sa pinaka-minimum na pangailangan gaya ng pagkain. Pero kung titignan ang presyo ng mga bilihin, good luck kung kasya. Ang bigas, umaabot sa 65 pesos kada kilo. Ang manok, nasa 230 pesos kada kilo. At matindi, mas mahal pa sa manok ang galunggong na umaabot sa 280 pesos per kilo. Swerte ka pa kung walking distance lang ang palengke dahil kung hindi, dagdag budget ang pamasahe sa jeep na 26 pesos balikan. The question is, kaya bang matustusan yung kanilang mga pangunahing pangangailangan kagaya ng pagkain, tirahan, kalusugan, edukasyon at iba pa? Hindi ko alam kung saan aabot yung 92.50. Hindi ko alam kung kailangan pang i-memorize. Sa kabila nito, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto sa simula ng pagdinig na mahigit 2 milyong Pilipino na ang naiahon sa kahirapan. With favorable conditions, we are on course to become an upper middle income country by 2025. Ibig sabihin nito, makakaasa tayong mas tataas ang kabuuang kita ng bawat Pilipino. Gusto naman ng mga senador na makita kung tugma ba ang numero sa totoong nararanasan ng mga Pilipino ngayon. Muli raw sisilipin ng NEDA ang kanilang datos at ipagpapatuloy ng mga senador ang pagdinig kasama mga economic managers bukas. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.